Hello! Para sa lahat ng solo parent employees dyan, this is for you. Sa mabilisang talakayan na to, pag-uusapan natin ang karapatan nyo sa isang napaka-special na leave sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Alam mo, hindi talaga biro yung pagsabayin ang trabaho at ang pagiging mag-isang magulang. Kaya naman, ang good news, may bagong batas na nagbibigay ng mahalagang suporta para mismo sa mga tulad mo. Tingnan natin kung paano ka nito matutulungan. So, unang-unang tanong, sino nga ba ang itinuturing na solo parent? Mahalagang malaman natin to para makita mo kung pasok ka ba sa mga kwalifikasyon. Umpisahan natin. Sa pinakasimpleng paliwanag, kung ikaw yung nag-iisang nag-aaruga at sumusuporta sa iyong anak, yan na yon. Yan ang pinakapuso ng batas. Pero, syempre, para mas malinaw, tingnan natin yung mga specific na halimbawa. Ito yung dalawang pinaka-common na sitwasyon. Pwedeng solo parent ka dahil sa isang pangyari, halimbawa byudo ka o byuda, o kaya naman dahil sa status mo, let's say isa kang unmarried parent na solong nagpapalaki sa anak mo. Kung isa ka rito, malaki ang posibilidad na sakop ka ng batas. At teka, hindi lang yan. Medyo malawak ang sakop ng batas. Kasama rin dito kung yung asawa mo ay nakakulong, may karamdaman o matagal na kayong hiwalay. Pati na rin yung mga legal guardian, foster parent at oo, kahit yung mga buntis na solo sa pag-aalaga, kasama rin. Okay, so ngayon may idea ka na kung sino ang pwedeng mag-qualify. Let's get to the good part. Ano ba talaga yung pinaka-importantang benepisyo na makukuha mo bilang empleyado? Eto, tandaan nyo tong numero na to. 7. Yes, 7. 7 araw na parental leave bawat taon at take note, ito ay may bayad. So para saan ba tong leave na to? Sabi mismo ng batas, ito ay para sa mga pagkakataon na kailangan mo talagang nandoon para sa anak mo. Alam mo yon, yung mga parent-teacher meeting, pag may sakit si baby, o kaya pag may recognition day sa school, mga ganyang importanteng sandali. Pero may ilang rules lang na dapat nating tandaan, okay? Itong 7 araw kailangan gamitin within the year. Hindi ito nakikarry over sa susunod na taon at hindi rin naiipon. At very important, hindi ito pwedeng i-convert to cash. Ang goal talaga ay maglamit mo yung oras para sa iyong anak. Okay, so paano mo naman maa-avail itong benepisyo na to? Simple lang, may 3 pangunahing requisitos lang na kailangan mong tandaan. Ito yung checklist. Una, kailangan at least 6 months ka ng serbisyo sa kumpanya mo. Pangalawa, at ito ang pinakasusi sa lahat, kailangan may valid solo parent ID ka or SPIC. At pangatlo, syempre, kailangan mong abisuhan ng employer mo ng maaga. Ganun lang kadali. At may bonus pa. Para sa mga solo mother, pakinggan nyo to. May karapatan din kayo sa karagdagang 15 araw na paid maternity leave. So bukod pa yan sa standard leave mo. Naku, napakalaking tulong yan para sa'yo at sa iyong bagong silang na anak. Okay, kanina pa nating binabanggit yung Solo Parent ID or SPIC. Well, eto guys, ang inyong golden ticket. Ito yung susi para ma-unlock mo lahat ng benepisyong ito. Pag-usapan natin sandali kung paano ito kukunin. Madali lang ang proseso. Una, punta ka sa Social Welfare and Development Office sa inyong lugar. Pangalawa, ihanda at ipasa mo yung mga dokumentong magpapatunay sa status mo. At pangatlo, hintayin mo lang na ma-issue ang official solo parent ID mo. Yan na ang magiging passport mo sa mga benepisyo. So, para mag-wrap up, meron lang isang napaka-importanting bagay na gusto kong baunin ninyo mula sa usapan natin ngayon. Tandaan nyo po, ang solo parent leave ay hindi isang bonus, hindi ito pabor mula sa kumpanya. Isa itong legal na karapatan na binibigay ng batas sa bawat kwalifikadong solo parent employee sa Pilipinas. Karapatan mo yan, kaya alamin at gamitin mo. So, tanungin mo ngayon ang sarili mo, para ba sa akin to? O baka may kakilala ka, kaibigan, kamag-anak, katrabaho na pwedeng makinabang dito? Ang kaalaman ay kapangyarihan. Gamitin natin ang impormasyong ito para sa kapakanan mo at ng iyong pamilya.